Magandang araw po sa ating lahat at welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa isa na namang episode. Today's episode ay ang patuloy na pag-monitor sa pag-standing heat ng aming inahin na si Nunay. Makikita po ninyo ang transition mula sa hindi pag-standing heat hanggang sa mag-standing heat na ang Mama Pig. Panoorin lamang po hanggang sa dulo para may makuhang mga simpleng kaalaman. Hindi na masasayang ang ating panahon at sa pakain nila dahil nabubulugan agad, napapabilis din natin ang produksyon ng mga piglets. Ngayon ay nasa ika-4 na araw nang mawalay ang mga piglets at sa aming ginagawang back pressure test kung nag-standing heat na ba siya, pansinin lang po ninyo ang galaw o reaksyon ng inahin at ikumpara mamaya sa kanyang pag-standing heat. Sa mga previous episodes ay nag-feature po ako mula sa unang araw o paghiwalay ng mga biik, sa pagbibigay ng dewormer, antibacterial, bitamina at ang paglalagay ng sako sa kulungan ng barako. Sana ay mapanood ninyo para masundan ang video natin ngayon. Maraming salamat po. Mapapansin po ninyo kahit pinatong ko lang ang aking kamay sa kanyang likod ay medyo mag-alaw at nagagalit siya. Bakit standing heat agad ang hinahanap? Di ba paglalandi muna ang mauuna? Per experience po kasi namin, magkaiba po kasi ang paglalandi ng bagong walay sa regular na paglalandi. Hindi po kasi masyado nakikitaan ng mga usual signs na paglalandi ang kawawalay lang na inahin tulad ng discharge, pamumula at enlargement sa ari. Sila ay mag-standing heat agad, mamaya ay makikita po ninyo ang tinutukoy ko. Sa ika-5 araw na po ito at pansinin din ang reaksyon niya, galit pa rin at gumagalaw, meaning hindi pa rin siya standing heat. Ayaw talaga niyang pahawak sa likod kahit walang pressure ang pagdiin ko, nangangahulugan po ito na ayaw pa niyang magpasampo sa barako. Kung ipapalabas ang barako ay tiyak mag-aaway lang sila, kaya ginagamitan muna namin ng sako galing sa barako bilang paamoy sa kanya. Ayan pa rin ang sako nasa tabi lang sa ika-6 na araw na po ito, pansinin muli ang reaksyon ng inahin. Nakita po ninyo ang pagkakaiba sa reaksyon ng inahin ngayon sa ika-6 na araw kumpara sa ika-4 at 5 araw, hindi na siya nagagalit o masyadong gumagalaw, ito na po ang sinasabi kong standing heat. Ito na po ang tamang araw na siya ay pabulugan, ipapalabas na rin namin ang barako ilang sandali. Ito rin po ang sinasabi ko kanina na hindi makikitaan ng discharge o kung meron man ay hindi gaanong mapapansin, pero kung mapapansin ang kanyang kabahagi ay medyo nakabuka ang mga labi, walang pamumula o pamamaga. Kapag ito ay hindi mabantayan, ang susunod na kanyang paglalandi ay magaganap sa ika-18 to 21 days, dito na rin natin makikitaan ng mga usual signs.
Final check lang po ito bago ipalabas ang barako. Kukunin na po ang barako para sa pagpapabulog. Sadya ko lang pong putulin ang actual mating nila dahil sa may restriction. Salamat po sa pag-intindi. Successful po ang ating pag-monitor sa pag-standing heat ng aming inahin, para maging tuloy-tuloy ang ating piglet production. Thousand years later. Tapos na po ang pagpapabulog at pinapakain na ang barako. Mamayang hapon naman ang pangalawang pagtatagpo nila, kailangan na maging kondisyon din ang barako. Ilang oras pagkatapos ng pagpabulog ay may lumabas sa inahin, excess seminal fluid at tapioca kung tawagin. Normal lang po ito at walang dapat ikabahala. Ito po ang hitsura na tinatawag na tapioca, sticky white at bilog-bilog, nagsisilbing pang-lock sa daanan ng semilya pagkatapos ipalabas ng barako upang hindi mag-backflow agad. Ilang oras o araw ay lumalabas ito kasama ng ibang sobrang semilya. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po, sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi. Maraming salamat sa inyong panunood at happy farming po sa ating lahat.